Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Good morning. Si Saint Justin, o mas kilala natin sa pangalang Justin Martyr, siya ay may pagdanasa na makilala at magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagsumikap, mag-aral, nagsiliksik upang makilala niya ang Diyos. At sa kanyang pagsusumikap na mag-aral, nasabi niya na walang saysay yung pag-aaral niya dahil sa dinami-dami ng pag-aaral niya, sa tagal ng pag-aaral niya, sinabi niya na hindi niya nakilala ang Diyos. Pero ang Diyos ay nagpahayag sa kanya. Pinahayag ng Diyos kung sino siya kay Justin Martyr. At ang tawag natin dito ay primacy of God. Ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang nangunguna. May pare na nagsabi, the audacity of God. Pag sinabing audacity, mapangahas. Sa salitang kanto, bida-bida. Na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapahayag kung sino siya. Kaya nga sa atin, pag sinabi mong theology, hindi lang ito pag-aaral. Hindi lang ito pagsasaliksik tungkol sa Diyos. Kundi ito ay pagpapahayag ng Diyos sa atin. At kung tayo ay may pagnanasa na kilalanin siya, ipapahayag niya ang kanyang sarili. Katulad ng kay... At dahil nakilala niya ang Diyos, nagkaroon siya ng malalim na pagkakakilanlan at relasyon, ipinamalita niya, itinuro niya, nagkaroon siya ng mga mag-aaral, estudyante, ipinagtanggol niya sa mga tumutuligsa sa kanila. Nung panahon na yon, nung emperor si Antonio Pius, kinausap niya na itigil mo na ang pagpaparusa sa mga Kristiyano. Pero kalaunan, dahil ayaw niyang sumunod sa utos ng emperor na mag-alay pati dun sa mga Diyos-Diyosan, sila ay hinuli. At paparusahan na sila ng hagupitin sila at pupugutan ng ulo. Ang magpaparusa sa kanila ay si Prefect Rusticus. Maganda yung may pangalan kasi pag tinignan mo yung history, kasaysayan, merong date na ibig sabihin, nangyari ang mga bagay na to, tunay na nangyari. At ang nagpataw ng parusa sa kanila, kilala natin to, si Emperor Marcus Aurelius. So bago sila parusahan, tinanong sila ng prefect, si Justin Martyr. Tinanong niya, sa tingin mo ba na ang iyong kamatayan dahil sa iyong ginagawa ay magdadala sa iyo o magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? So, sinabi ni Saint Justin o Justin Martyr, ayokong tingnan. Naniniwala ako. Ako ay may pananampalataya. At ito yung hamon sa atin na ating pamumuhay ba ay batay sa ating pag-iisip o pananampalataya. Meron tayong motto, to know God and to make Him known. Kilalanin ng Diyos at ipakilala ang Diyos, sa madaling sabi. Pero kung ang ating pamumuhay ay iba sa ating pananampalataya, magkaiba yun. Hindi yun ang tunay na pananampalataya. Kaya nga yung
gospel natin, yung mabuting balita natin, hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng buwis. Hindi ito pagkukumpara na magbigay ka kay Caesar, magbibigay ka rin sa Diyos. Pero ang sinasabi sa atin, kung ikaw ay nagbibigay ka dahil ito ang tama. Hindi dahil may iniintay kang kapalit. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi dahil gusto mo lang ang taong to, pero ito ang tama. Irregardless kung sino pa man yan o ano pa man yan. Nabubuhay ba tayo? Minsan sinasabi ng ating salita, pero iba naman ang ating ginagawa na para bang kulang ang ating pananampalataya, wala tayong Diyos. Kaya nga ngayong Adbiento, ang sinasabi natin paglinggo ay ang 10 utos, pinalitan natin. Pag Adbiento, bakit? Ibinabangga natin sa 10 utos ang ating buhay. At ang 10 utos, ito yung hamon sa atin, ito ang wala kang makitang salitang translation ng minimum na maganda eh. Minimum. The 10 Commandments is the minimum of obedience. Pero, paano natin masusunod kung hindi natin alam? Get one whole sheet of pad paper. What are the 10 Commandments? Diba? Hindi natin alam hindi natin kinabisa. Sasabihin lang natin, hindi Father, alam namin yan sa puso, by heart. Sige. Pero, ito dapat yung ating pamantayan. Kaya nga, meron tayong unang kandila ng Adbiento ay hope, pag-asa. Tayo ay umaasa. Ilang araw na nating naririnig sa unang pagbasa kahit ng linggo na darating ang Panginoon, si Yahweh, ang Diyos ng katarungan. Darating siya, umaasa tayo, kaya nga, bagamat tayo ay nabubuhay sa kalagitnaan ng walang katarungan. Pag pumunta ka sa kahit saan naman city jail, maraming magsasabi sa iyo, hindi ko naman po talaga kasalanan, napagbintangan lang naman ako. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero makikita naman natin. Ang ibig bang sabihin nito, ilalagay natin ang katarungan sa ating mga kamay? Hindi. Dahil naniniwala tayo isang araw na pag dumating ang Diyos, siya ang magbibigay ng katarungan. Pero habang wala pa siya rito, hindi ibig sabihin, tayo ang magpapataw ng katarungan. Ibig sabihin, tayo ang magbibigay ng pag-asa sa ibang tao. Kaya nga tayo, ano ba yung pag-asa? Ang ibig sabihin, naniniwala tayo na darating, tunay, totoo. Kaya nga ang kaugnay, pag sinabing kaugnay, kahugpong, kaakibat. Pag sinabing kaakibat, hindi lang kaugnay. Kaakibat ng pananampalataya ang pag-asa. Kaya ka nagpupunta sa doktor kasi umaasa ka na gagaling ka pag nagpa-check up ka sa doktor. Di ba? Hindi naman tayo nagpupunta sa doktor at sabihin natin, hindi naman ako mapapagaling ng doktor na to eh. Hindi, umaasa tayo na sa pamamagitan ng kanyang pagtingin sa atin, check up, resetahan ka ng gamot, umaasa tayo na gagaling tayo. Kaya nga pag may pag-asa ka, ikaw ay masigla, ikaw ay may kagalakan sa puso mo. Alam niyo nung Lunes, Pasay Day. At alam na, Pasay Day, meron niyang bawat barangay, merong representative, merong street dancing
merong cultural dance contest. At yung ibang attendee, siyempre taga-Pasay, taga-barangay, yung iba wala. Sabi ko, alam ko na kung bakit ang iba sa inyo wala. Nagpa-practice kayo ng street dancing at cultural dance dahil malaki ang premyo. Sabi ko, bakit ganon? Umaasa kayo na mananalo kayo, pero pagdating dito sa simbahan, di ba? Ano ang inaasahan nyo na gagawin sa inyo ng Diyos? Umaasa kayo na gagaling kayo? Umaasa kayo na papakinggan kayo ng Diyos sa inyong mga panalangin? Pero, pag tayo ay nagpuri at nagsamba, walang gana, inaantok. Tayo na umawit na buong galak at sigla. Galak na yan? Buong galak nyo na yan? Buong sigla nyo na yan? Kaya may pag-asa. Pag ikaw naman ay walang pag-asa, ikaw ay nanlulumo, walang sigla, matamlay, malungkot, naantok. Yung iba, dahil sa kawalan ng pag-asa, nagpapatiwakal o nagpapakamatay. Suicide. Nawala ng pag-asa. Nawa sa ating pagninilay. Kaya sinabi ni San Pablo sinabi niya sa Thessalonica kayo ang aming pag-asa. Kinakausap niya yung simbahan sa Thessalonica. Bakit? Kasi hindi na siya nakabalik ng Thessalonica, nakulong na siya. Yung ibang mga nagsisimba sa Thessalonica, bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa bisyo. Yung mga naiwan, hinihikayat, pinalalakas si San Pablo, kayo ang aming pag-asa. Nasa inyo ang responsibilidad. Meron ako isang kwento. Merong 3 magkakabarkada. Nagtutulak ng kariton. Dahil maliliit na bata sila, punong-puno yung kariton ng kalakal, sabi nila, sana may tumulong sa amin magtulak papunta sa junk shop. Nasalubong nila yung 2 nilang kaibigang lalaki. So sabi nila, sige, tulungan na namin kayo. So nagtulak sila. Tinulungan nila, 5 silang nagtutulak. Maya-maya, yung isang bata, pangalan na Tanya, ay bumitaw sa kariton. Nag-cellphone. Ditulak na yung 4. Maya-maya, bumitaw rin yung isa. Kasama niya, si Makmak. Sinabi niya kay Tanya, ano yan? Ang ganda naman yan. Patingin nga, panood nga. 3 na lang yung nagtutulak. Tapos nanood pa sila ng TikTok. Maya-maya, bumitaw na rin yung isang kaibigan nila, yung pangatlo. Nagyayapang mag-TikTok. Tara, TikTok tayo. Pata. Hindi na ako nagsasayaw. Sabi ng 2 kaibigan, sabi ng isang lalaki, tara na, iwanan na natin itong mga to. Sabi ng isa, teka lang, di ba, andito tayo para tumulong? Sabi ng kaisa, oo, nandito tayo para tumulong, hindi para kuhain ang responsibilidad nila. At ganun din minsan tayo, nananalangin tayo sa pagdating ng Diyos, nananalangin tayo na dumating ang Diyos sa buhay natin. Pero ipinapasa naman natin yung buong responsibilidad sa Diyos. Maling pag-asa yun. Ang pag-asa, nananatili tayong
gumagawa. Nakikita pa rin natin ang ating responsibilidad sa ating buhay. Kaya nga, ano ang isang paraan para mawala ang kawalan ng katarungan dito sa mundo? Bisitahin natin yung mga nakabilanggo, pakainin yung nagugutom, painumin yung nauuhaw. Magbigay tayo ng pag-asa. Pero dapat, magkaroon muna tayo ng pag-asa sa buhay. Diba? Minsan, iniisip natin, matanda na ako eh. Hindi na ako pwedeng mag-asawa. Wala akong trabaho. O maliit lang yung sweldo ko. Wala na akong pag-asa. Hindi. Ching, may pag-asa pa. Nagpahayag na ang Diyos. May pag-asa tayo. Sagot mo yan kay Lord, hindi sa. Pero dapat, hindi nawawala yung pag-asa sa atin. Dahil nananatili ang Panginoon sa ating buhay. Tuwing Advent, sinasabi natin na pumupunta ang Diyos sa buhay natin. Pero ang tanong at ang hamon, bakit nananatiling bisita ang Diyos sa puso natin? Dahil ang kalooban ng Diyos, manahan sa buhay natin, hindi upang manghibasok. Pero tayo ay gabayan at patuloy na bigyan ng pag-asa. Na pag dumarating ang pagsubok, pag tayo ay dumadaan sa kadiliman sa buhay natin, merong ilaw tayo nakikita. Meron tayong pag-asa dahil nabubuhay ang Diyos sa puso natin. Hindi siya bisita. Di ba pag may bisita tayo sa bahay, tama naman ang pakikutungan natin eh. Ibinibigay mo yung master's bedroom, kung may master's bedroom, di ba? Diyan ka na matulog, sa sala na kami. O gusto mong manood ng TV, di ba? Ibibigay mo yung remote. Kahit gusto mong manood ng Cardo. Ang gusto naman yung panoorin, Netflix. Pero, lumipas ang isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, 3 buwan, andyan pa rin yung bisita. Eh, pinapakain mo sa bisita, tinatago mong imported na delata. Yung tulip. Sabi ko, bihira, ubus na yung delata ko. Tinatabi ko yun para ano. Tas ang mga anak mo ang tanong, kailan aalis ang bisita natin? Minsan ganun din tayo sa buhay natin. Kailan aalis ang pagbisita sa atin ng Diyos? Dahil minsan ayaw natin. Pero ang hamon sa atin, ginagawa natin ang tama. Ang mabuti dahil ito ang tama. Tayo ay may pag-asa dahil tayo ay nananampalataya. At lumalalim ang ating pananampalataya dahil sa ating pag-asa. At tayo ay nagbibigay ng pag-asa sa kapwa natin.